Good morning sa lahat. Bago ako mag-umpisa, gusto ko i-recognize yung isang bisita natin, si Ramil. Yan, si Ramil. Si Ramil ay isang parents ng estudyante ni asawa ni Pastor Arnold Kinsay. Thank you po, Brad. At naghahanap daw sila ng church pero wala sila makita. Kaya yung asawa ni Pastor Arnold, si Sis Imelda, ay nirefer niya tayo dito. Sa atin. Okay, so welcome po, Brad, no? And then, bago rin ako magpatuloy ay, sino dito mga taga District 5 na hindi pa naisama sa listahan? Pwede ba pakitaas ang kamay? Yung hindi pa di ba may binibigay si pastor na listahan? Sino yung mga hindi pa pagpalista? District 5. Hindi, kung nalista ka na, alam mo yon. Alam mo yon, may blessing, di ba? So yung hindi pa, na taga District 5 na nandito ngayon, after the service, kausapin niyo si pastor. Sasama kayo sa listahan. No? So, taga District 5. Yan po ay may blessing po na kaya ko kayo isasama doon sa listahan para makatanggap kayo ng blessing. Galing sa ating representative ng District 5. Okay? So, yung mga nakalista na, antay-antay lang tayo, pag-pray natin na bago matapos itong buwan or next first week ng November ay magkaroon tayo ng payout. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito at muli, narito kami, Panginoon. Salamat dahil nagtalaga kayo ng araw upang kilalanin din at recognize yung paghihirap, pagpapagal ng iyong mga lingkod, Panginoon. Saan man dako ng mundo, tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa na patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan at encouragement sa kabila ng mga challenges na aming hinaharap sa pagtupad ng aming responsibilidad bilang lingkod niyo. Panginoon, dalangin ko ang mensahe ito ay maging beneficial hindi lang sa amin na mga pastors, mga lingkod nyo, but sa bawat isa, Panginoon, na anak nyo. Pangunahan nyo po kami sa umagang ito at nawa na kayo pa rin ang makita at marinig nila, Panginoon. We ask this in Jesus' name, amen. So, it's 12 o'clock now. Medyo palit ang ating worship service at sana, no, kung gutom man kayo, bubusugin kayo spiritually. Okay? So, alam ko ay bibigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na masurvive. Yung naman, sanayan lang yan kung yung late yung lunch natin. Okay? So, itong week na to, dalawang kaibigan kong pastor ay kinuha na ni Lord. Nung isang gabi, nandun ako sa St. Peter, Quezon Avenue, at yun nga, kinuha na siya ni Lord. Kagabi o kahapon, yung isa naman, nasa US siya, ay nakakalungkot dahil parang unti-unti na hina-harvest ni Lord yung mga lingkod niya. Pero sabi ko nga nung isang gabi doon sa St. Peter, ay talagang natapos na siguro ni Pastor yung mission niya. Kaya kinuha siya ni Lord. Kaya siguro bagal-bagal lang ko. Kasi pag binilisan ko, baka mabilis din kunin ako ni Lord. No? Pag natapos na kaagad ang mission ko, wala nang purpose eh. Tapos na yung purpose sa'yo ni Lord, kukunin ka na. So sabi ko sa kanila, siguro i-slow down ako konti para hindi ako mabilis mawala. Okay? Pati hindi matapos yung gawain kaagad. Okay, anyway, so naalala nyo ba ang ating mga series of sermon dito sa ating tema, Celebrating God's Faithful Servant. No? Last Sunday na po ito, ilang tulog na lang, November na. Wow. Para sa mga council, meron na tayong strategic planning sa 31 hanggang 1. At pag-uusapan na naman natin yung ipagagawa ni Lord for next year. Kaya ang bilis ng panahon. No? So naalala nyo pa ba yung mga nagdaang sermon natin? Sana naman naalala nyo. No? Sana hindi nyo nakalimutan kasi hindi kayo ni Pastor nakakalimutan. Okay? I hope that in every sermon we heard, sa lahat ng mga mensahe na atin narinig, na pakinggan, we learn and help transform our lives.
Kasi ang purpose naman ng mensahe is to remind us and help us transform our lives. No, mahirap naman yun, narinig natin, naunawaan natin, pero wala naman na bago. Di ba? Parang nagbasa ka lang ng Biblia, binasa mo, pero hindi mo naman isinabuhay, anong silbi nun? Okay? So today is our last sermon from our team, and this morning is our Appreciation Sunday sa amin ni Pastor Arnold. At maraming salamat, no, sa yung mga nagbigay na nalangin para sa amin. I know that today's sermon, ang sermon na ito parang self-serving. Di ba? Pag kumain ka, di ba? Pag kumain ka sa restaurant, may self-service. Ikaw yung nagligpit, ikaw din yung mag-serve sa sarili mo. In the same way, yung sermon na ito sa umagang ito ay self-serving. Ibig sabihin, una sa lahat, ang makikinabang ng sermon na ito ay ako at si Pastor Arnold. Okay? So, sasabihin nyo, ba't parang mensahe ni Pastor, parang pabor sa kanya. Yes. Yun yung opportunity namin pag Appreciation Sunday. No, ito na yung pagkakataon na makagawa kami ng sermon para naman sa amin. No? Because I will benefit from this sermon. Kaya gusto ko na kayong, pinaalalahanan ko na kayo that this is a self-serving sermon. Ginawa ko to para sa amin ni Pastor Arnold. Okay? So this morning, the title of my sermon is Practical Ways to Appreciate God's Servant. Yung iba na ginawa nyo na yun eh. Di ba? Yung papaano yung mga paraan, simpleng paraan, practical na paraan, para may pakita nyo, hinihingal ako, yung paano nyo ina-appreciate yung lingkod ng Panginoon. Dito sa SBCF, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dama ko rin na lalo na yung madalas ko nakakasama, yung na-appreciate nyo yung ginagawa ko bilang lingkod ng Panginoon dito sa SBCF. No? But let me start by asking what the Bible says regarding appreciating spiritual leaders. Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-appreciate? Ano Tagalog sa appreciate? Pagpupuri, papuri, pagpupugay. No, lalim eh. Ano ba yan? Ito may biblical? Is this biblical or just being practiced by many churches? Dapat ba pag ang pastor ay pagbigyan ng pagpupugay? No? Dapat ba i-appreciate yung pastor? Di ba? Kasi nakasanayan natin na yung pastor talaga nandiyan lang mag-serve, titignan yung pangangailangan ng member. But maybe inisip nyo, tama ba na ang pastor maggawa siya ng mensahe para sa kanya? Para sabihin sa mga member niya na i-appreciate nyo naman kami. So is this biblical or just being practiced by many churches? Baka sa pinanggalingan mong church, ganun din yung ginagawa nila pag October last Sunday, pinagsasalamatan si pastor. No? So, pag-aaralan natin ano yung mga practical na paraan to appreciate God's servant or paano nyo kami ma-appreciate ni Pastor Arnold sa ginagawa namin. But first, let's examine yung sulat ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13, where he discussed respecting those who work among you. Nihingal talaga ako. Pag na-excite ako, hinihingal ako. Huwag kayo mag-alala. Malapit na magpatudi ko si Pastor. Nag-request na ako sa doktor. Ano sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13? Okay? Sabi diyan, mga kapatid, ipinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. So si Apostle Paul na mismo nagsabi, no? Igalang. Dito naman sa SBCF, ramdam naman namin ni Pastor Arnold
Minsan may mga joke-joke lang tayo na ginagawa, no? Sinasabi niyo sa amin ni Pastor Arnold, biro-biro. Pero alam naman namin na deep inside your heart, nire-respeto niyo naman kami, ginagalang niyo naman kami. Ramdam naman namin yan. Pero yun na nga sinasabi rito, yung paano, yung appreciation ba sa ating lingkod ng Panginoon ay ito by biblical. Yes. Hindi to katang-isip, hindi to batas na ini-implement ng mga pastor, but it is coming from Paul, Apostle Paul itself. Sa sarili niya na mismo, siya na nakiusap, no? Mga kapatid, sabi niya sa Thessalonians, pinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap. Siguro dito sa kabataan, sa mga youth natin, kahit hindi ko sabihin sa kanila yon, ramdam na ramdam ko naman eh. No, kasi sila yung madalas ko nakakasama dito sa church during weekdays. So, pag-aaralan, the role of a spiritual leader is a steward of God's truth. Yung ginagampanan namin, hindi kami parang, alam mo yung isang company, corporate, na pag yung CEO or yung manager, yung ginagampanan nila talaga as a leader, kakaiba sa ginagampanan ng mga spiritual leaders. And I hope and pray na ramdam nyo rin yan bilang mga kabahagi ng katawan ni Kristo, nararamdaman nyo sa yung mga lingkod ng Panginoon, yung pagiging good steward, yung about God's truth. Minsan, kailangan natin paulit-ulitin yung 13 Basic Bible Truth Class kasi kailangan namin maturuan kayo ng tama, hindi ligaw na katuruan, no? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, sabi ni Apostle Paul, mga apostol ni Kristo, dapat ninyong kilalanin na kami, mga lingkod ni Kristo, ay at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Apostle Paul was exhorting to the believers na dapat kilalanin nila to acknowledge the challenges na hinaharap ng mga lingkod ng Diyos, the spiritual leaders we face, and our needs for our communal support. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul, even sa Corinthian church, kilalanin ninyo, i-acknowledge ninyo na sila rin ay nakakaharap ng mga challenges sa buhay. As a spiritual leader, humaharap sila at kailangan nila yung communal support. Ibig sabihin, kailangan namin hindi lang kami ni Pastor Arnold ang kumikilos, kung hindi lahat bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, makiisa tayo. No? So since today is our Pastor's Appreciation Sunday, I would like to teach you some practical ways on how to appreciate us as God's servant. Yun yung pag-aaralan natin. What are some practical ways to appreciate God's servants? Yun yung ating tatalakayin ngayon. At medyo kulang na kulang tayo sa oras and I hope na maunawaan pa rin natin kahit medyo kumakalam na yung sikmura kasi alas 12 na. No? Practical ways to appreciate God's servant. Bibilisan lang ni Pastor. Number 1 is pray for them faithfully. Natutuwa ako nung ako nag-walking pa doon sa Neapolitan every morning noon. Ang haba ng iniikutan doon. Halos lahat na SBCF member na ipag-paper ko habang ako nag-walking. So ngayon, hindi na ako nag-walking. Kaya, medyo ni Pastor, may gap na. Kung sino na lang yung madalas na nakikita ni Pastor na alala, nakikita sa mga prayer concern, yun ang madalas na ipapanalangin ni Pastor. But for you, as the body of Christ, number 1 na pwede niyong gawin to appreciate God's servant, like kami ni Pastor Arnold, is pray for us faithfully. Dahil kami rin ay nakakaranas ng kung ano yung nararanasan nyo, baka masigit pa yung nararanasan namin. Hindi lang halata. Kung ano yung problema na inyong na-encounter, baka masigit pa. Yung problema na aming nararanasan, hindi lang namin naisasabi sa inyo. No? Kaya ang sabi ni Apostle Paul,
As you help us by your prayers, sa Corinthians chapter 1, verse 11, then many will give thanks to on our behalf for the gracious favor granted to us in answer to the prayers of many. So makita natin na yung mga Corinthians believer talagang faithfully they prayed for Apostle Paul. And we hope and pray, no, isang pamamaraan para maramdaman namin yung appreciation from you is pray for us faithfully. No? Hindi yung, Pastor, pag-pray mo naman ako. Well, ipag-pray ka talaga ni Pastor. Pero sana naalala nyo rin sa inyong mga quiet time, maipanalangin ko si Pastor Arnold or si Pastor Leonard. So ang tanong, who among you here pray for us pastors regularly? Maybe you are thinking na hindi namin kailangan ng prayers. Pastor yan eh, malapit kay Lord yan. Dahil kami dapat ang laging mananalangin sa inyo. Baka yun yung thinking ninyo. Yes, we pray for you as a pastor, but remember us also in your prayers because we are always the target of the enemy. Pag nag-down ang leader, wala na. Di ba? So, kailangan namin ang panalangin ninyo. And one way to appreciate God's servant like us is pray for us faithfully. Ang tanong ko mga kapatid, will you commit to praying for us regularly? As member ng SBCF, please pray for our physical, spiritual strength, wisdom, and even our family. Alam nyo, bless ako na nandiyan si Tita Donna. Bakit? No? Wala na ako iniintindi. Pag uwi ko ng bahay, may isusuot ako, may kakainin ako. Lahat. Kung wala siya, ano yung susuot ko? Ano, siguro payat si pastor, wala pagkain. No? So, please, kami po ay talagang nakikiusap sa body of Christ. Please pray for us physically. Ang dami na rin nararamdaman ng si pastor. Kung makita nyo yung aking maintenance sa umaga at saka sa gabi. Pray for our spiritual strength. Na hindi kami nakakalimot magbasa ng salita ng Diyos. Magkaroon ng quiet time. Pray for wisdom. Na yung mga decision na ginagawa namin, ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon. And pray for our family. So, what to pray for your pastor? Pray for wisdom, pray for strength, pray for guidance, and protection. And let us know you are praying for us. Ang sarap kaya, paminsan-minsan makatanggap ako ng chat, Pastor, how can I pray for you? Merong iilan dito sa atin na member na nag-chat sa akin, Pastor, ano yung prayer concern mo ngayon? So alam ko na yung tao na ito ay nananalangin pala siya para sa akin. Marami akong kaibigan na mga nandyan sa PNP, mga generals na ilan na mga generals. Kahit wala kaming constant communication, but I always make sure na mag-chat ako sa kanila. Sir, General, how can I pray for you? At nakakatuwa. Kasi ito mga general ng PNP, nagre-reply sa akin at sinasabi nila yung kanilang prayer concern. For us pastors, we need your prayer and pray for us faithfully. Kami rin ay nakakaranas ng mga challenges sa buhay at iba-ibang challenges ang aming nararanasan. Pangalawa, the practical ways to appreciate God's servant, not just praying for us, but also encourage us personally. Encourage them personally. Kami rin nakakaramdam ng discouragement.
Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Akala nyo, pag pastor, matatag yan. Kaya niyan i-resolve lahat ng problema. Ano ako, si Superman? Hindi. Dumarating din sa punto na ako nadi-discourage. So we need encouragement from you. Why do we need encouragement? Because we are also like you. Sometimes we feel discouraged. Nakakaramdam ng fatigue, yung kapaguran, burnout. Minsan nararamdaman namin yung ginagawa namin ay not enough. No? Siguro, ilan sa inyo dito ramdam nyo. Nararamdaman nyo rin yung pag-care ni pastor. Na ginagawa lahat. Pero for me, ano pa ba ang pwede kong gawin sa mga kapatid ko sa HPCF? There were times na feeling namin yung mga ginagawa namin ay hindi appreciated. And that's true. Ginawa mo na, hindi mo maramdaman yung appreciation. Pastors usually don't share their problems. Hindi normal sa amin na mga lingkod ng Diyos na ibahagi namin yung problema namin sa mga member. Dahil most of the members think si pastor ay si Superman. Kayang-kaya niya. Okay lang, lumapit kay Pas ang member kapag may problema. Dahil si Pas ay mabait at malakas kay Lord. Minsan yun yung thinking natin. Yun yung ating pananaw. That's why we don't usually share our problems. Hindi nyo maunawaan yung problema ng mga pastors. That is why, pag nakaharap ang member, as we also pretend to be strong, kahit mahina. I thank God dahil marami akong kaibigan ng mga pastors. That when I needed someone to share with my problems, nandyan sila. Sabi nga nila, pagiging pastor ay isa sa pinakamalungkot na profession. Ang pagiging pastor. Kasi kung ang member mo may problema, na-absorb din namin yon. So may mga problema yung mga pastors, mga lingkod ng Diyos na hindi masabi sa member. That's why it is very important for me personally. Marami akong kaibigang pastors and that's the reason why we shared our common problems. Hindi naman namin minamarites yung mga member namin. But we shared common problems in the ministry na hindi maintindihan kung sasabihin namin sa inyo. Kaya naghahanap kami ng kapwa, mananampalataya, lingkod ng Diyos na doon namin maibahagi yung mga problema. And we can pray for one another. But as a church, we encourage you to encourage us as well. Kung kayo minsan nadidepress, nadi-discourage, kami rin may emotion, nasasaktan din, nadi-discourage din. So what are some practical ways to encourage your pastors? Ano ba yung mga practical ways? Mga pinag-aaralan natin, mga simpleng mga paraan, no? Paano ko ba ma-encourage si Pastor Arnold? Paano ko ba ma-encourage si Pastor Leonard? Si Pastor, ako personally, mababaw ang kaligayahan ko. Iyakin. Di ba? Send notes. Or just simple chat or text. How are you, Pastor? How can I pray for you? Masaya na si Pastor doon. No? Si Almi. Saan si Almi? Yan si Almi. Si Almi hindi nakakalimot siya mag-chat sa akin. Pas, ano yung pwede ko ipag-pray? And I hope, mas marami pang Almi sa HPCF. Sana hindi lang yung matanggap namin chat, Pastor, may problema, nandito kami sa ospital. Pastor, meron pa bang AX? May tupad pa ba? Sana, Pastor, paano kita maipapanalangin sa araw na ito? God reminded me of you. So how can I pray for you? Sana paminsan-minsan. Hindi man constant. Paminsan-minsan. Padalhan niyo naman kami ni Pastor Arnold ng love letter or yung simple na chat. Paano nyo kami
may papanalangin. Number 2, simple, practical ways to encourage us is share how our ministry or sermons impacted you. Paano ba? Naaapektuhan ba kayo? No? Masaya din kami. Imagine mo, pinagpuyata mo yung pag-prepare ng sermon, pre-nits mo. Masaya ako pag mayroong pagbaba ko, may lumalapit. Pas, na-bless ako doon sa narinig ko. No? Meron din ilan dito sa inyo gumaganyan. But that's sa simple practical ways to encourage us. Pag-igihan ko pa yung pag-aaral ko kasi lalo palang natututo sila. Nabibless sila sa naririnig nilang sermon. Hindi lang yung napakinggan pag-uwi, tapos na, nakalimutan na. Share how our ministry or sermons impacted your life. May pagbabago. Pastor, alam mo, yung narinig ko na mensahe mo talagang tagus-tagusan sa puso ko. At because of that, unti-unti binabago ako ni Lord. Sana yung mga ganong testimony marinig din namin sa ating mga kapatiran dito. Number 3 is offer practical help. No? Paano kita, Pastor, matutulungan? Ano ba pwede kong gawin dyan sa iyo sa office? Ngayon, dami nang tumutulong sa akin dyan dahil nasa GIP sila. And I hope sa itong mga kabataan na ito, even after ng GIP, nandyan pa rin yung willingness nila to help. Offer practical help. How I wish, pag nakita yung kotse ko, ang dumi-dumi, may isa man lang lalapit, Pastor, gusto ko hugasan yan. Di ba? Makatipid ka man lang ng 200. Masaya na si Pastor doon. Pamimeriendahin ka na ni Pastor doon. Offer practical help. Lalo na si Pastor, hindi siya masyado magaling sa technical. No? Mabuti na lang may kabataan tayo magaling. Kagabi nagkakaproblema yung printer natin. Kailangan mag-print. Hindi gumagana. Praise God, meron tayong red na magaling. Andyan, pumunta, tinayos niya kagabi. Hindi alam ni Pastor yon. Alam mo naman si Pastor, Jurassic era pinanganak. Hindi ko masyado alam yan. Kahit nga cellphone ko, 2 lang ang alam ko gamitin, Messenger, Facebook eh. O pag may problema, yung GCash, hindi ko nga alam. Pag may GCash ako, paano mo i-transfer yan? Paano ibabayad eh? Yeah? So, I need practical help. Kung wala ka namang ginagawa, nandiyan ka sa office, anong ka, Pastor? Defend them against criticism. Kayo, mga member ng church, you are our first defense. Pag meron kayong chismis tungkol kay Pastor na narinig, kayo mismo. No? Long time ago, meron member dito. Na pag nag-preach ako, after pagbaba ko, pag uwi ko ng bahay, makikita ko yung post niya against my sermon. Wow! Mabuti na lang kinuha siya ni Lord dito. Nilipat, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. So practical ways to encourage us. Pag meron kang narinig na kwento against your pastor, kayo yung first line of defense namin. No? Huwag nyo naman kami pagtanggol kung mali talaga. Pero kung minamariti si pastor at alam mo yung katotohanan, stand firm. Panindigan mo. Hindi yan si pastor. Okay? And last one, the practical ways to encourage us is give constructive feedback. Kailangan din namin, si brother lang may lakas dito magsabi sa akin. Yan si brother. Yan si brother. And I really appreciate. Kung may nakikita siya, na sasabihin niya sa akin. We need feedback. Constructive feedback. Hindi para kami iput down, but we need constructive feedback para lalo pa mag-improve yung aming paglilingkod sa Panginoon. Those are some practical ways to encourage us as pastor. Number 3, serve alongside them or serve alongside us. Maglingkod kayo kasama namin. Hindi yung naglingkod ka nga, yung Bisaya na pagkaintindi mo sa lingkod umupo ka na lang talaga, pinapanood mo na lang si pastor.
Eh, ba't ayaw mo tumulong? Kasi sabi ni pastor, maglingkod lang daw ako. Eh, ang bisaya ng lingkod, umupo. Eh, di ba? Si pastor, nagmamap ng floor. Ikaw, naglilingkod ako. Eh, sabi mo, maglingkod eh. We need volunteers. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay, ano sabi? Dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Hindi lang yung pangit na bagay, ibahagi nyo sa amin. Dapat din yung magagandang bagay. Ano yun? Volunteer in the ministry. Malakas ka, may galing ka, no? Matalino ka, gamitin natin para sa Panginoon. Kailangan namin ng volunteer. Sa Exodus 17:21, makita natin yung kwento doon. Sabi ron, nangawit na si Moses. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang lumubog ang araw. Anong kwento doon? Yung kwento na to, when the Amalekites came and attacked the Israelites, saan nangyari yun? At Rephidim. Moses told Joshua, sabi niya kay Joshua, sabi ni Moses, mamili ka ng mga tao diyan para labanan yung mga Amalekites. Sabi ni Moses, he will stand up of the hill and the staff of God in his hands. Pupunta siya doon sa bundok, hawak ang tungkod. As long as Moses held up his hands, habang ang kanyang kamay ay nakataas, hawak ang tungkod, nananalo yung Israelite na kikipaglaban sa Amalekites. They were winning. But whenever he lowered his hand, dahil siyempre matanda na si Moses, nangangawit na, bumababa yung kamay niya, dahan-dahan, ano nangyayari? Natatalo yung Israelites ng Amalekites. So anong ginawa ni Aaron at ni Hur? Kumuha sila ng bato, pinaupo nila si Moses, at yung kamay, magkabila. No? Yun yung ginawa nila. Tulong. Upholding Moses' hands. Can also volunteer in a ministry task. Minsan nangangawit na rin yung kamay ni pastor. Kailangan na may magsusupport. Makatulong sa aming burdens na dinadala. And I'm glad na meron tayong GIP. No? Yung GIP ay Government Internship Program. Biniyayaan tayo na galing ang sa gobyerno, pinapasahod yung mga youth natin para tumulong dito sa atin. Tulungan nyo ako, lalo na sa mga technicals. But I hope that without GIP, yung ating mga kabataan ay nandyan pa rin magtutulong kay pastor sa office. So serve alongside us. Huwag nyo naman kami iwanan ni Pastor Arnold. Kailangan namin yung mga volunteers. Kaya nga ina-appreciate natin lahat ng ministry para maramdaman nyo rin. Nakikita rin namin as leaders yung pagpapagal nyo. And I hope and pray na kayo rin nakikita nyo rin yung pagpapagal namin para sa inyo at sa gawain ng Panginoon. Number 4, last one, obey and respect the leadership. But how can you obey and show respect to your leaders? Ako minsan okay lang sa akin yung biro-biro. No? Pag masyado ng close, yung mga youth minsan binibiro ako pero I make sure I put certain boundaries. Pag sobra na, tama na. Mabait si pastor. Pero binigyan natin ng certain boundaries yan as your leader. No? So how can you obey and show respect to your leaders? By submitting to the authority. Trusting our guidance. At ako nagpapasalamat sa Panginoon. For 14 years ang church na ito. Noong mga early years, ang SBCF talagang masakit ang ulo ni pastor. Muntik-muntikan na tumigil si pastor maglingkod bilang pastor. Pero during that time, bago lang talaga si pastor. Wala pang masyadong, hindi pa na pastor naunawaan yung calling niya. No?
May mga kapwa leader noon na talagang sumusuwag. But ngayon nakita ko talagang napakabuti ng Panginoon. Nagsasubmit sila sa authority, trusting our guidance, avoiding being marites, and promoting unity in the body of Christ. Kailangan natin yan. No? Sabi nga nila, yung trust, yung respect, ay ini-earn yan. Hindi naman yan ini-implement. But I hope and pray na sa pagmamahal, pag-care, pag-aalala namin na pinapakita sa inyo, paglilingkod na at pagpapagal para sa inyo, yung sinusukli nyo sa amin, hindi man namin sabihin, irespeto nyo kami, mahalin nyo kami, maipakita at maipadama nyo sa amin. Because dahil nakita nyo rin yung aming pagpapagal para sa inyo. Hebrews chapter 13 verse 7, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Yun yung nakakatakot eh. Kung hindi namin gagampanan yung pagkatawag sa amin ng Panginoon, being a steward, mayroon kaming pananagutan. Sabi niya, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So siguro yung naramdaman ko yung mga early years ng SBCF, namighati ako. No? Pero praise God, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon naramdaman ko yung pagmamahal din ninyo, yung inyong pagtulong sa amin. But we need more. Just like us, servant of God, hindi kami nakokontento. Enough na ba ito? No? Tama na ba itong paglilingkod? Kailangan pa rin natin pag-igihan because we are not serving man, but we are serving God. Hindi kayo naglilingkod sa amin ng mga leaders, but you are serving God. In the same way, kami rin, hindi kami naglilingkod para sa inyo lang, kung hindi para sa Panginoon. Kaya dapat gagawin namin yung the best na magagawa namin. But sabi nga ng kanta, ano yun? My best is not enough. Ano ba yung kanta na yun? Ha? I did my best, but my best wasn't good enough. Di ba? Dapat yun yung tingin namin eh. I did my best, but my best wasn't good enough. Alam niyo yung kanta na yun? As a servant of God, yun yung aming dapat ina-aspire. Always the best. Because we are not serving you, but we are serving God. In the same way, kayo rin. Nandiyan ka na sa ministry, pag-igihan mo. Dahil hindi ka naglilingkod kay pastor kung hindi sa Panginoon. Ano yung conclusion natin dito? Appreciating God's servant is not merely an act of kindness, but it is obedience to Scripture and a reflection of Christ's love. Yung pagpapasalamat, ano yung ulit, Tagalog na appreciate, pagpupugay nyo sa amin ng mga lingkod ng Diyos ay hindi lang ito act of kindness. Dahil mabait kayo. Kung hindi, it is an obedience. Pagsunod sa salita ng Diyos at ang pinapakita ninyo dito, yung nire-reflect dito yung pag-ibig ng Diyos. Sa pagtatapos, sabi sa Matthew 25:40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. No? Ano man yung maliit na bagay na ginawa nyo sa inyong mga lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, ginawa nyo rin sa akin. No? So as we continue to serve God through this ministry, and hope and pray na kayo rin, tayong lahat ay sama-sama gagawin natin yung pagtutulungan, yung respeto, yung appreciation. Sana naman nakikita ninyo rin yung pagpapagod namin ng mga lingkod ng Diyos. As we end this month, the appreciation month na ginawa nila, month of October, para doon sa mga nandiyan na sa ministry, muli, maraming salamat. Hindi nyo alam kung gaano kasaya
Si pastor, nakikita ko kayo na nandyan tapat na naglilingkod sa ministry. But for those who are not yet in the ministry, but you are truly tapat, faithful, na naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng inyong sariling buhay, pagiging active in the church, in your D group, makikita mo rin yun. No? Salamat din sa buhay na yan. Hindi na tayo i-remind parahat, nandito tayo sa gawain. Salamat. At para sa amin din ng mga lingkod, sana makita nyo parati sa amin. Kung paano din namin ina-appreciate kayo as you appreciate us as well. No? And remember na hindi tayo naglilingkod kanino man kung hindi sa Panginoon. Tayo pa'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan nyo, kadakilaan nyo sa buhay namin, lalo na kami ng mga lingkod ninyo, Panginoon. Nagpapagal, napupuyat, napapagod, minsan nanghihina din. Pero salamat dahil mayroon kami mga kapatiran na nandyan. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, kagaya nyo, Panginoon. Bibigay encouragement for us sa times na kami ay nanghihina. Salamat sa bawat isa na nananalangin sa inyong mga lingkod. Dalangin namin, Panginoon, na kagaya ni Joshua, ni Hor, talagang tinataas nila yung kamay ni Moses. Sana, Panginoon, na sa time na kami ng mga lingkod nyo ay nanghihina, napapagod, magpadala ka rin, Panginoon, ng mga kapatiran na magbibigay sa amin ng kalakasan at encouragement, Panginoon. And most especially, nawa, Panginoon, wag nila kaming kalimutan, isama palagi sa kanilang mga panalangin as we pray to them as well. Purihin ka po, Panginoon. We ask this in Jesus' mighty name. Amen.